ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama nyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin nyo po yung dapat tumbukin. Hanapin nyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin nyo. Sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yon. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit nung hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilan mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess.
Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Ang dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Iyan ang maaaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin nyo po. Panagutin nyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila, noong 2017, umatras na nga Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman po ang ganon. Panagutin natin ang dapat managot dito. At isa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon, 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron silang nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino.
Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Hindi ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong lang po ako sa kanila. I am the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Ang sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan. Uso yung mga name dropper. Walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Sir, can you ask questions? Katapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po ng nag-iimbestiga.